Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Pag ganun kayo ng ganun, napapatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Hindi madali mapatay ng tao. Sundan mo lang sa likod. Paputukan mo, tapos lakad ka lang, kalma. Isang newspaper lang naman, isang sigawan lang. Ang ingay dyan sa TV, 2 araw lang, 3 araw, tapos na. Hanggang dyan lang naman, media, hanggang dyan lang. Publication, headline, tapos wala na. History ka na. So, ang advice ko talaga, sa totoo lang, kung gusto mo madalian, patayin mo na. Pero wag mo sabihin utos ko. Pero pag hirap ka, magkaibigan man tayo lahat. May DDS ako dyan, padala ko sa inyo. So, ito po yung pag-usapan natin ngayon kasi kahapon nag-upload ako ng video. Kahapon ba or before yesterday? Kaso maingay yung background pala. Nalagyan ko pala siya ng background. So, maingay. So, ito po yung mga naririnig ng mga kabataan na mga paslit sa ating mga leader. So, ito po yung nakakabahala na tayong mga magulang binabaliwala natin ito. Ito mga simpleng salita. Kung matatandaan nyo, di ba? Bumisita si Sarah sa doon sa mga biktima ng lindol na nagsalita siya doon, sabi niya tularan daw ang kanyang ama, masamang damo. Fairness inadmit niya na masamang damo ang kanyang tatay. Masamang damo, matagal mamatay. Hindi niya naisip na maraming paslit, maraming kabataan ang nakakarinig. Tapos syempre mga DDS tawanan. Alam niyo po itong mga simpleng mga ganitong salita na binabalewala ng mga magulang sa mga bata po tumatatak ito. Kagaya nung during campaign ng 2025 kay Chua, Congressman Chua, ano sabi ni Sara doon sa Maynila yata yun. May dala siyang apple that time, sabi niya, isaksak mo ito sa bibig ni Michael, basta kay Chua hanggang siya ay mabilaukan at mamatay. Maraming batang nakikinig, maraming kabataan. Ginagawa nilang normal yung mga ganitong salitaan, pagbabanta, pambabastos, yung mga kawalanghiyaan, pagmumura, ginagawa po nilang normal, lalo na itong mga DDS vloggers. Freedom of expression, yan ngayon ang sinasabi ni Inday. Yung daw pagbabanta niya sa mag-asawang Marcos and kay Romualdez is freedom of expression daw. Ito ba ang gusto nating kalakihan, tumatak sa mga utak ng mga bata? Alam nyo, ang mga bata matatalino, mga paslit matatalino po. Lalo na tayo, di ba? Tayong noong mga 80s, 90s. Bata pa tayo, may mga bagay na tumatak, na tinuro ng ating mga magulang or naririnig natin sa kapitbahay, sa mga kamag-anak. May tumatatak sa atin eh. Kaya importante yung guidance ng mga magulang. Ayun yan, nagsasalita sila, si Digong, ang mga Duterte siblings. Ginagabayan ba natin yung mga anak natin? Kapag naririnig nila yan, tularan daw ang kanyang ama, masamang damo, matagal mamatay. Dapat kasama mo anak mo, nagbibiro lang, huwag mong gayahin, masama iyon, di ba? Dapat ganun tayo. Ang hirap kasi marami nag-iidolo. Tawa-tawanan pa sila, akala nila normal lang yan, hindi. Ako nga during nung hindi pa ako nag-aaral nga nito eh. Hindi, paslit pa ako hanggang sa naging grade school ako. Tumatak sa akin yan na sa mga kamag-anak ko sinasabi na ang future ng mga magulang ko nasa mga kapatid ko, wala sa akin. Po yan. Sino nakaranas ng gano'n? Yung bata ka pa lang, parang hinuhusgahan ka na hindi ka makakatulong sa mga magulang mo na maririnig ito ng mga kamag-anak ko at mga kapatid ko. Yung bata ka pa lang, madalas mo na siyang marinig na ang pag-asa mo, itong dalawang anak mo. Ako, wala pag-asa, walang future, walang mararating. Ganyan. From kamag-anak yan. Yun yung masakit doon. Yung mga tito, tita, ganyan. Parang bata ka pa lang, hinusgahan ka na. Pero I'm proud to say na since 2008, ako yung simula talaga na, actually yung
yung kagustuhan kong makaalis ng Pilipinas. Hindi para sa pamilya, hindi para sa mga anak ko, kundi para sa mga magulang ko at pamangkin. Kasi gusto ko silang makakain ng 3 beses sa isang araw with merienda. Gusto kong ibigay lahat. Yun yung purpose ko kung bakit ako nag-abroad. Hindi para sa mga anak ko, kundi para sa magulang ko and pamangkin. Na ipinangako ko yan na talagang tutulong ako. And in God's grace naman po. So anyway, balik tayo doon sa tumatatak sa utak ng mga bata. Kaya tayong mga magulang, guide our children. Tsaka mag-ingat po tayo sa pagiging panatiko ng politiko. Ngayon po, grabe, as in, grabe, makikipag-away ka, makikipagmurahan ka, makikipagbardagulan ka, itatama mo kahit alam mong mali, na alam mo naman, paslit ka pa lang, pinalaki ka ng magulang mo, kaya ka nga napapalo. Ako ka nga, kapi nga po hindi kami napapalo ng hangin. Napapalo po kami, walis. Hindi walis tingting eh. Alam yung kahoy ng walis timbo, yung kahoy, tapos meron pang 2x2, meron pang stick, nasakit kasi nagkakamali kami. Gusto kami, tinatama kami ng magulang namin. Yun yung nakalikahan. Lumaki po ako sa palo. Ganun din naman yung mga anak ko lumaki sa palo. Ako naman hanger. Eh kasi siyempre 'di ba, matitigas ang ulo eh yung patient ko. Pero hindi ko sila basta pinapalo. Kapag pinalo ko sila, may kasamang paliwanag kung bakit ko sila pinalo. Pag pinalo ko kapag ang nagkasala, kamay, let's say sinuntok niya yung kapatid niya, nagawin sila ng kapatid niya, dinamping niya yung kamay niya sa kapatid niya, ang papaluin ko yung kamay. O bakit kita pinalo? Pag nagmumura, di ba? Kapag nagmumura, ang pinapalo ko po bibig. Masakit yun. Masakit yun. Alam po ng mga anak ko yan. So, kung ano yung nagkasala sa'yo, yun yung papaluin ko. So, dapat ganyan tayo. Itong politiko na to, nagmumura ito. Oy anak, huwag mong gagayahin, mali yung ginagawa niya. So, I don't understand bakit kailangan iniidolo ng mga DDS. Nakikita mong nagmumura, pero okay lang sa'yo kasi idolo mo ang mga Duterte. Inaamin na gumagamit ng marijuana, pinagbabawal ng gamot. Okay lang kasi idolo mo mga Duterte. Umamin na nagnanakaw pero naubos na, pero nagnanakaw pa rin. Okay lang sa'yo kasi idolo mo mga Duterte. Nagnanakaw ng harap-harapan, ayaw magpaliwanag, ayaw ipaliwanag kung saan ginastos. Okay lang kasi idolo mo mga Duterte. Pumatay ng tao, naghulog ng taong buhay sa helicopter, nagpakain ng taong buhay sa buhaya, pumapatay, 16 years old pa lang, pumatay na daw. Okay lang sa'yo kasi idolo mo Duterte. Nag-utos pumatay, EGK, war on drugs, okay lang sa'yo kasi idolo mo mga Duterte. Nagbanta ng buhay, nagmura, napapanood ang anak mo, ng apo mo. Nagmumura, pinagbantaan, di ba? Okay lang sa'yo kasi idolo mo mga Duterte eh. Naiintindihan kita kasi idolo mo nga, di ba? Idolo mo mga Duterte. Kahit alam mo, hindi ito ang pinalaki sa akin ng mga magulang mo. Di ba? Hindi ito yung pinalaki sa akin ng mga magulang ko. Tinuro ng magulang ko yung mali at tama eh. Pero okay lang kasi idolo mo nga ang mga Duterte. Gising. Gising po tayo. Kumaharik ng mga babae, harap-harapan, presidente siya. Halik dito, halik doon, may kabit dito, kabit doon. Okay lang. Kasi nga idolo mo ang mga Duterte. O ano ang sabi ni Sarah sa mga kalalakihan, mga kababaihan, magjowa-jowa na lang kayo. Huwag kayo magpapatali para lusot kayo, wala kayong obligasyon. Tama ba yun? Ituro mo sa mga kabataan. Okay lang yan kasi idolo mo mga Duterte. Mga kaimuralan, pambubuli, okay lang kasi idolo mo mga Duterte. Kabitan, jumojowa ng lalaki, jumojowa ng babae, okay lang kasi idolo mo ang mga Duterte. Nasaan na ang tinuro ng mga magulang natin? Hindi ba nakakalungkot tapos ito ang gusto nilang ipakita sa mga kabataan ngayon, sa mga paslit. Pero nagtatawanan pa sila. Tapos magtataka kayo bakit may namaril na 14 years old, 15 years old. Eh idolo nga ang mga Duterte, di ba?